kailan po epektibong mag-resume ang reclamation project dyan po sa Pasay City? Dalawang projects po ito? Opo. Yan po yung project ng SM 360 tsaka po ng Pasay Harbor na 265 hectares po. Okay, so bakit to pinayagang ituloy ang project na yan sa likod po ng kautusang sinabi ng Pangulong BBM na suspended muna lahat? Opo, balikan po natin Sige kasi po. yung directive po ng Presidente Opo. na magkakaroon po ng nagkaroon po ng re-evaluation ng compliance sa mga conditions ng ECC at area clearance po yung lahat ng projects na nasuspend. Last week po naka-receive na po kami ng report from the DNR kay Secretary Tony Gonzaga, yung pag-report ng status as of 10 November 2023 na sa lahat po ng project, yung dalawang Pasay pong project lang po ang nakompletong ma-evaluate at naging compliant po sa ECC conditions saka sa area clearance conditions po. Ilan bang projects meron dyan, sir? Ang pinatigil po namin all in all, mga 13 po yun. Sus, ang dami pala. 13? Opo. Opo. 13 po, 1-3. 1-3, opo. So itong dalawang proyektong ito, gaano kalawak ito? 265 po yung isa, 360, so total po ng 625 po. Hectares? Opo. All in all, yung 13? Mga almost 5,000 po yun. Sus, kalawak pala nito. Opo. Opo. Okay. So, saan ba natin na siyempre, naumpisa na rin yung 13. Tama ho ba? Hindi yung po, 11. hindi po. Yung 11. Ang nag-umpisa lang naman po talaga na nagkaroon po na ng operations, 3 lang po. Yun pong dalawang Pasay at saka po yung waterfront. So 3 pa lang sa 13 ang naumpisahan. Opo. So 10 wala pa. Opo. Yung 10 remaining. Wala pa po. Wala pang naumpisahan, nagtambak, wala pa. Ay, wala pa po. Mga Okay. pre-reclamation, yung iba po pre-reclamation stage pa lang po. Ano yung pre-reclamation Yun pong- stage? Yung meron na po silang approval ng opisina pero hindi pa ho kompleto yung review namin ng detailed engineering design. Tsaka wala pa ho mga permit sila doon sa mga contractor. Yung isa po, yung isang sinasabi ninyo na naumpisa na, ano pong proyektong ito? 3 ito eh. Waterfront po sa Manila po. Ilang hektarya po yon? 318 po. O paano po yun? Baka mamaya niyan, itutuloy na rin yung proyektong ito. Nabigyan na itong dalawa eh. Na-review na rin po siya ng Department of Environment and Natural Resources. Pero po hindi pa ho tapos yung compliance saka evaluation po. Naghihintay lang din po kami kung ano magiging resulta, kung ano po magiging findings ng DNR po. So paano ito ngayon? May mga reklamo po kasi dyan na mga environmental groups na sinasabing nasisira na ang ating kalikasan. Sir Aljon, actually yun nga po yung mismong punto ho ng review ng DNR is to confirm yung mga concerns po at mga complaints po ng mga environmentalist. And based on the report po, naging compliant naman po siya doon sa ECC condition at area clearance. Pero po pagdating po dito sa mga reklamo, bukas naman po ang parehong ahensya ng DNR tsaka po ng PRA to coordinate din po to discuss further po ito mga concerns po ng mga environmentalist. Pwede ba kasama na po kasi ito, sir, doon sa ongoing po ng cumulative impact assessment na ginagawa po ng DNR. Wala po kayong kapangyarihan na panatiling i-suspend muna yan? Sir Aljo, actually itong resumption, this is based din po doon sa naging original directive po ng Presidente na itigil at intaying ma-review ulit ng DNR. And based on the report po, doon po sa lahat na na-review nila, 2 pa lang po yung naging kompleto na compliant po doon sa conditions. Kaya po,
dalawa lang po yung nabigyan ng clearance to resume po. So, ibig sabihin nun, kung ano po iniutos ng DNR, ganun din ang utos ng Pangulo? Hindi naman po. Opo. Ang ibig ko lang po sabihin, yun po kasi ang naging condition sa naging directive po ng Presidente noong August 11 po. Okay. Naintayin po matapos ang evaluation at Oh. pag-investigate po ulit ng DNR sa compliance. So, kasi po ng wala mga pa project. talagang formal na announcement dito ang Pangulo eh. BBM. Actually, we all depended din po doon sa naging role po ng DNR at ng PRA on the directive po. Yes Okay. po. Isa pang issue dyan, yung mga illegal na dayuhan nagtatrabaho daw dyan? Yes, sir. Actually, we have discussed this already with Pasay because and also we're looking into the kasi nung after the suspension po, nagkaroon na rin naman po ng audit po or compliance din po ulit sa immigration tsaka po sa Coast Guard ang mga status po ng mga permits po or visa po ng mga taong concerned. And as of now po, wala naman po kaming na-receive na information from the two agencies, the Coast Guard and Immigration, that there were violations po ng mga permits na in-issue po nila. Ito na, pinayagan na po yung dalawa, no? Dalawang tawag dito, proyekto. At malamang, sa alamang, baka may go signal na rin yung isa. Malawak po ito. Sus, hektarya pinag-usapan natin dito. Ano po yung masasabi nyo dito, sir? Diyan po sa reclamation project sa Pasay. Bigla po kami, no? Kasi hindi natin inaasahan. Kasi ang inaasahan natin na maririnig mula sa DENR, yung resulta ng kanilang cumulative assessment, no? Na yun niya sa kanila, sabi Secretary Yulo, ay science based. Pero wala pa kayo, no? Wala pa kaming natatanggap o nababasa man lang sa news, ano na naging resulta. 4 na buwan na halos, no? Mula nung August 7, suspension, yung verbal suspension ni Pangulong Marcos, ng 22 reclamation. Kaya kami naniniwala na ito pa, hindi pa rin yun, no? Yung kanyang verbal. Pero ito nga, biglang nagkaroon daw ng go signal yung DNR and PRA to reclaim ng more than 600 hectares. Nakakabahala po yung ganito kasi kung batayan, kung assessment mo yung sabi nila, nakapag-comply daw yung dalawang reclamation na to doon sa mga comply doon sa ACC, Environmental Compliance Certificate. Yung problema, hindi ngayon ang business ang business natin to assess para doon sa assessment for environment. Kaya tapos nakabatay sa science based. Kung yun ang pagbabatayan na pag-comply para doon sa mga requirements, lahat yan magtutuloy. Check magpo-comply yun, no? Kasi hindi science based yung batayan. Kasi ang batayan doon sa business based, no? Compliance ng business doon sa reclamation. Kaya nakakabahala po. Nakonsulta ba kayo dito sa ginawang investigasyon ng DNR? Wala pa po. Wala. Nabalitaan lang namin kahapon sa news. Okay. Ano po yung plano dito? Yun, ang isang namin, formally, sulat kami sa kay Secretary Yulo para mag-seek ng paliwanag ng batayan. Tapos, meron din kami plano for legal na mag-complain talaga against dito sa reclamation sa Manila. Ano pong epekto sa inyong mga pangkabuhayan po dyan, mga mangingisda natin, dito po sa muling pagbabalik ng reclamation project sa Manila Bay? Tuluyan talaga na mawawala ng kabuhayan. No? Kung ngayon nga ay 90% yung kita natin o huli ng mga mangingisda natin sa Manila Bay ang nawala. Pag tuloy-tuloy yan, totally. Oo, wala yun. At kung tuloy-tuloy talaga yan, halos parang pinatay na natin yung Manila Bay. Tapos yung historical kahalaga ng Manila Bay, sa kasaysayan natin, mawawala na rin yun. Lalo-lalo pa ang Donita, yung ayan, doon 0 kilometer tayo, paano pag nagdagdag yan, di ba? Magpabago. Pero ang pinakaano namin issue rito yung kawalan ng kabuhayan ng mga mangingisda at the same time,
paano yung food security natin kung magtutuloy-tuloy yung ganitong mga panirang mga reclamation sa buong bansa. No? Dumadami yung tao, tapos tumilit yung ating pinagkukunan ng kabuhayan. Hindi naman natin piling pangawakan yung mag-import eh. Kapag tuloy-tuloy yung importation natin, wala tayong local na produkto, ganito na yung mararamdaman natin, mararanasan tulad ng bigas at iba pang mga agricultural products. Pataas ng pataas. Opo. Pakipaliwanag pong, sir, ang sinabi ninyong moro-moro lang itong ginawang pag-aaral sa Manila Bay Reclamation Project? Oo, parang lumalabas, no? Ang pag-unawa ko, kung gano'n yung naging batayan, no? Ng pagpayag ng mga under reclamation, dalawang reclamation sa Pasay, na wala pa yung cumulative assessment na nakabatay sa science, malinaw na muro-muro. Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyong panahon. Ginoong Fernando Hicap ng Pamalakaya. Opo, maraming salamat po at inyo rin pong programa. Mabuhay po kayo.